Ay magandang araw po ulit sa inyong lahat. For our second reading of the day, I have a very special gift for you today for Sunday, second reading of the day. Meron po tayong free wishing incenso para po sa inyong lahat while we are having a reading. Pwede habang po kayo ay nakikinig, pwede din po, pwede na po kayong manood na kayo ay pwede ring mag-wish, no? At habang yan po ay nakailaw, no, at nag-uusok siya, ay inaano niya po yung wish nyo, no? Yan. Okay. So, simulan po natin ang wishing incenso natin. Let's close your eyes po, no? And bigay po tayo ng ilang moment para sa inyong wish. Para po ito ay ating ngayon ay ating makapag-wish tayo, at true enough ito po ay mapakinggan, ano. Sige po, mag-wish po kayo ngayon, right at this very moment. You can wish. Pikit niyo po yung inyong mga mata at talagang i-wish nyo po. Ayan, nagsisimula na po siya, and you can make a wish. No, sige, mag-wish lang po kayo habang ako naman po ay magbabalasa para tayo ay makapamili for our second reading of the day, kung ano man po ang mensahe. Sige, tatahimik lang po ako sa tele para kayo ay makapag-wish. Okay, so tapos na po ba kayong mag-wish? I think that is enough time. Kung hindi pa po kayo tapos mag-wish, it's okay. Tuloy nyo lang po, magre-reading lang po ako, at pwede nyo naman pong ulitin kung hindi pa po kayo tapos mag-wish. Okay, for our first card for today, it's all about conflict, no? Conflict po ito ng person nyo sa mga taong or third party, or tao po na mga talagang kakampi niya nung araw, no? Ngayon po, sabi ko nga, sila po ay nagkakaroon ngayon ng matinding mga misunderstandings, at ngayon po talaga nare-realize ng person nyo kung ano po yung nagawa niya sa'yo. Actually, hindi niya po alam kung ano po yung kanyang mga nagawa nung mga times na nagsisimula po nilang gawin yan, no? Tulong-tulong po sila, or may mga times po talaga na itong person nyo ay para po siyang nabulag, no?
nabulag sa katotohanan or nabulag po talaga sa mga times na okay. Akala niya okay na ganyan, hindi ka nasasaktan. At talagang ito po ay nung baliw na baliw po siyang natukso sa iba. At talagang gumawa po siya ng, ayan, parang hindi niya po inakala, no, na talagang nakasakit siya ng ikaw, na nasaktan ka po niya ng sobra. At ngayon lang po siya talaga na nakakaramdam ng disappointment, no? Ayan, ano, parang bumabalik-balik na po sa kanya yung mga nangyari. Ngayon po, parang naiisip-isip niya na po yung mga nangyari, no? Ngayon po niya nararamdaman, kaya may disappointment po siya sa nangyari. Actually, kung may mga times po na ikaw ay parang nalulungkot ng walang dahilan, kung parang ikaw po ay natutulala minsan, no, or parang bigla ka na lang pong gusto mo pong maiyak nang hindi mo maramdaman, parang gusto mo pong maiyak nang wala namang dahilan, it is because that is his energy. Hindi mo na po ito energy, at ito po ay energy na niya, no? So yung mga times po na ikaw ay parang tulala, o minsan natutulala ka, or minsan parang kang biglang nalungkot, ito po yung mga oras na ikaw po ay naaalala niya po ng sobra, na ikaw po ay talagang naiisip niya ng sobra, no? Yan po yung nakikita ko dito, at sa nakikita ko po talaga ay yun po yung mga times na nararamdaman niya at ikaw ay iniisip niya, at talagang doon siya nakakaramdam ng sobrang disappointment, no? Minsan ba parang natutulala ka na lang, bigla kang natutulala, nalulungkot, nang di mo alam bakit. Yan ang mga oras na ikaw ay naiisip at namimiss niya. Yan po yung mga oras na naiisip at namimiss ka niya. At yan po yung mga oras talaga na talagang ikaw po ay talagang naiisip nitong taong ito, no? Minsan ba yung para kang bigla na lang natutulala, nalulungkot, para kang nawawala sa sarili mo, tapos hindi mo alam bakit, parang wala ka namang problema, okay ka naman kanina. Yan po yung mga oras na ikaw ay naiisip niya at namimiss niya ng sobrang-sobra. Yung parang matindi po yung longingness niya sa'yo, iyaan po yun, ano? Yan po yung oras na naiisip niya kung paano kanya sinaksak, paano niya sinira ang tiwala mo sa kanya, paano kanya sinaktan, paano kanya pinasama sa mga tao. Yan po yung mga times na naiisip niya. Tapos bigla po niyang maiisip yung magandang samahan niyo o yung mga magagandang ginawa mo sa kanya, yung pag-aalaga mo sa kanya. Kaya po alam niyo, minsan siya po talaga ay nakakaramdam ng too much pain. Talaga pong siya po ay nakakaramdam ng talagang pasakit, ano, talagang nasasaktan po ito. And true enough, no, talaga pong nakukonsensya po siya, no. Sabi niya, siya daw po ang may kagagawan ng lahat ng ito. At siya daw po talaga yung merong talagang ginawang mali sa'yo. At yan po ang nagbibigay sa kanya ng sobrang konsensya, sobrang kalungkutan. Ano? Sasabihin ko po sa iyo yung totoo. Nga itong taong pong ito, kaya ka po nakakaramdam minsan na para kang natutulala, para kang biglang nalulungkot, yung para ka nalang maiiyak na hindi mo maintindihan. There is too much longingness sa'yo, no? Na parang gusto mong maiyak. Yan po yung mga times na talagang nahihila niya yung energy mo dahil sa sobrang lungkot po niya talaga.
na alam niya po ngayon na wala po siyang makitang ganyan. There is conflict sa kanyang buhay ngayon. Lack of support. No? Wala na pong ibang sumusuporta sa kanya katulad po ng suportang binigay mo sa kanya. Lahat po ngayon talaga siya po ay nag-struggle sa buhay. Parang grabe po yung kanyang emptiness. Grabe po yung cruel things na nangyayari sa kanya. Yung bad luck po niya ay wala po siyang control, no? Lahat po ng pangarap niyang inakala niya na matutupad niya along the way ng inyong paghihiwalay ay napako po, no? Napako po na parang bula, nawala ng parang bula sa kanya, kaya ngayon po iniisip niya pong lumayo, mag-reflect, mag-isip, at talagang gusto niya po talagang makapag-isa. Ano? Yan po yung nakikita ko sa kanya, no? Habang ako ay nagbabasa, gusto kong palambutin ang puso nito, no? Lalo siyang makukonsensya, no? Talagang sa nakikita ko po, ang person na ito po ngayon ay talagang nakakaramdam po ng too much longingness sa inyo, no? Talagang hindi niya man po pinapahalata, pero sasabihin ko po ang totoo sa inyo na siya po ay nakakaramdam ng matinding dagok sa ngayon. Mas maganda yata itong pinakamatigas na puso ang gamitin natin, ano? Yung kasi minsan po yung katigasan ng puso talaga ang talagang nagdadala, no? Pero gusto kong palambutin ang puso nito, no? Para kahit papano itong tao po, the black heart symbolizes yung kanyang pride and ego, no? Kaya ayan, no? Talaga pong natin sa insenso, no? So, continue nyo lang po yung pag-make ng wish. Habang ako po ay talagang nagbabasa. Nawala po ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili, no? Nawala po ang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili, and true enough, ang taong ito ay nawala na po ang kumpiyansa, ang self-confidence. Dati po, napakayabang po talaga ng taong ito, no? So, kung tutuusin po, ang taong ito po ay nakakaramdam ngayon ng panghihina, no? Talaga pong sinasaksak siya ng kahirapan, kamalasan sa buhay. Yan po ang matinding dagok sa kanya sa mga araw at oras na ito, no? Dinidisconnect niya po ang sarili niya because this person wants to reflect from all of this, no? Talagang nire-reflect niya po talaga ang kanyang sarili dahil po ina-isolate niya po ang kanyang sarili. The Sun in reverse, ang ibig sabihin po ng the Sun in reverse ay depression, loneliness, anxiety, and all the negativity, no? Kaya yan po ang pumapasok sa kanya. Kaya kung minsan kayo po ay nagtataka bakit po para kayong naiiyak, para po kayong nalulungkot na wala naman kayong problema, it is because of the negative effect po ng naiisip niya, no? Kasi siya po ay naiisip niya po lahat, no? At sa nakikita ko po, there is this, ayan, no? Talaga pong maling-mali po talaga, no? Ang kanya pong ginawa, kaya siya po ay nakakaramdam ng kahirapan ngayon. Very unstable, no? Wala po talaga akong nakikita dito na talagang ang tao pong ito ay talaga pong mahihirapan po siya for the next few months. Lalo po siyang mahihirapan at talaga pong ang puso nito ay unti-unting makakaramdam. Like ito po ngayon, no, pinapausukan natin. Lalo po ngayon, no, ang person na iniisip nyo right at this very moment ay maiisip at maiisip po kayo, no? Magre-reflect po ang taong ito. Ang tao pong ito ngayon ay magre-reflect po, no? Sa katunayan po, itong taong pong ito ngayon ay makakapag-reflect po siya at hindi niya po alam ang kanyang gagawin, ano? Most of the time, itong tao pong ito ay nag-iisip po siya ng malalim, no? Ina-isolate niya rin po yung sarili niya sa mga tao ngayon. Ngayon niya po nakita kung ano po yung kanyang ginawang mali sa iyo, no? At talaga ina-isolate niya dahil po very disappointed po ang taong ito sa nangyari sa kanya, no? Dissatisfied po siya sa takbo ng buhay niya sa ngayon, no? Uminit na po ang ating puso, no?
lalapit at lalapit po sa ito. There will come a time na whether you like it or not, ito po ay magpaparamdam pa din sa'yo, no? Hihingi siya kahit pa paano or mag-e-explain siya sa pag-alis niya sa buhay mo kahit hindi mo na po sana inaantay, pero siya po ay lalapit sa'yo. There is this weakness, no? Siya po ay makakaramdam ng matinding panghihina at talagang yan po ang kanyang magiging takbo ng kanyang buhay sa mga susunod na panahon. Okay, yan po ang inyong second reading of the day. I do hope na naging masaya po kayo sa ating second reading of the day. Naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below, and click the subscribe button and click the bell para po lagi kayong updated sa ating videos. I hope na napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading kagabi bago po kayo tumalon sa first reading kanina at sa second reading ngayon. Okay? Maraming pong salamat sa inyo, at ako po ay nagsasabi na sa lahat ng tao na gusto mag-private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video, dyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB account, no? And sana po, no, sa lahat po ng mga naloloko nitong fake na Lady Elena ay maging babala po sa inyong lahat. Lagi ko po yung nilalabas para yan po ay inyong makita at makita nyo po na yan po ay isang manlolokong scammer na nanghahak din po at the same time. Isa pa po, no? Isa pa po ay talagang sa nakikita ko din po sa inyo, no, na sana po ay makita nyo po talaga na ang buhay ay napakaganda, no? Kaya ang aking bilin po sa mga ever loyal, solid, and faithful ko na Lady Elena family, na mahal ko po kayong lahat, ay you have to wake up and live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself and be grateful po, no? Dahil tayo po ay buhay pa, may chance tayong baguhin ang ating mga sarili, at sinasabi ko po sa inyo na ang buhay po talaga, you have to love yourself because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik para sa third reading of the day. Please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. At for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Lalo na po, nalalapit na po ang ating One Love a Day. At yan po ay pinag-iipunan na po nating lahat. Okay, God bless you all. I love you all. And I will all see you again on my third reading of the day. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po.
At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.